Pinangalanan na ni Senator Kiko Pangilinan ang umunoy consignees ng hinihinalang smuggled agri-products. Habang naghihirap daw kasi ang mga magsasakang Pilipino, hindi napapanagot kung sinong may kasalanan. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So let us not ignore the cartels, the organized crime syndicates that manipulate prices and control supplies. They have names, they have networks, and they are operating right under our noses. Mag-iisang taon na, sa susunod na buwan, buhat ng maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Republic Act No. 12022. Sa public hearing ng Senate Committee on Agriculture, natanong ni Committee Chair Kiko Pangilinan ang DA kung may nakulong ng smuggler ng agri-product matapos itaas sa 10 milyong pisong halaga ang smuggled agri-products na mapaparusahan ng batas. Walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang below 10 million. Walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Mahirap intindihin yun dahil the rice industry is a 300 billion plus industry. Alangan naman 10 million lang ang pumapasok, less than 10 million lang ang pumapasok. Paliwanag ng DA sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hanggang sa coordination lang ang trabaho ng DA Inspectorate and Enforcement. Kaya hiling nila na mabigyan sila ng enforcement powers para may otoridad na makapanghuli. Pinakahuling koordinasyon nila ay ang mga shipment na naglalaman ng hinihinalang smuggled agri-products noong huling bahagi pa ng Hulyo. Pinangalanan na ni Senador Pangilinan ang 5 consignees. The following: consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, customs broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queenstar Industry Consumer Trading, customs broker Judy Ann Gumban Hungko. And Vox Enterprise OPC, customs broker Abigail Gruta Yumang. Sa susunod na pagdinig ng komite sa August 27 at September 1, iimbitahan ang Bureau of Customs para may paliwanag kung bakit karamihan ng nahuhuli ay hindi umaabot sa 10 milyong piso ang halaga, kaya nakakalusot sa Anti-Agri Sabotage Law. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.